Naharap naman sa kasong indirect contempt sa Korte Suprema si Senate President Tito Soto III dahil sa kaniyang mga umano'y mapanirang pahayag laban sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Si Margot Gonzales magbabalita. Naghain ng apela sa Atty. Ferdinand Topacio, iba pang abogado sa Korte Suprema para mapatawan ng indirect contempt at maparusahan si Senate President Tito Soto III. Ito ay dahil umano sa mga hindi maganda at mga irresponsableng pahayag ng senador sa naging desisyon ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga naging pahayag umano ng Senate President ay paglapastangan sa kredibilidad ng mga maestrado. Bilang officers of the court, hindi nila masikmura ang mga ginagawa ng senador. Paglilino ng mga petitioner at supporter ng mga abogado, ang pagsasampa ng kaso ay hindi para patahimikin si Soto dahil malayaan niya itong magsalita. Pero hindi ito dapat lumagpas sa mga pinapayagang uri ng pananalita. Bilang co-equal branch at final arbiter, hindi nila dapat bastusin ng kataas-taasang hukuman na gumagawa lang ng kanyang tungkulin. Malian niya na sabihing mas magaling ka sa mga maestrado. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung Senior Justice, parang pinersonal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang decision ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very irresponsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. In spirit, I am with the lawyers who are filing indirect contempt case against Senator Soto for first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter. Si Atty. Harold Respiso, pinanatan naman si Soto na parang tumutulad sa kanyang lolo na naging senador din at minsan na rin pinarusahan ng Korte Suprema dahil sa kanyang pagbatikos. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court, inintimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Kung kakatigan ng ESI ang apila ng mga abogado, maaring pagmultahin at patawan ng 6 na buwang pagkakakulong si Soto.